Hi there mga guys! Dito sa YouTube channel na ito ay inyong matutunghayan ang mga koleksyon ng mga magagandang kwento ng buhay at pag-ibig. Tutukan ang bawat kwento na magbibigay ng inspirasyon sa inyo, pupukaw sa inyong mga puso, magpapakilig sa inyo at tunay na kapupulutan ng mga magagandang aral. Dito lang yan sa John Erickson's Collection of Stories. Huwag ninyong kalilimutan na mag-like sa mga videos na inyong mapapanood at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick na rin ang ating notification bell. Maraming salamat po! Isang magandang araw sa iyo, John. Itago mo na lang ako sa pangalang Jimmy. Tubong Camarines Norte. Simula nang marinig ko ang inyong mga binabasang love stories, ay lagi na akong nakikinig. Kaya naglakas loob na ako na isulat ang aking kwento. At sana po ay mabasa niyo ito. Hindi ako matalino katulad ng ibang mga bata noon. Napakabulakbol ko nga. Ewan ko ba? Wala yata akong iniisip noon, kundi ang magkating class. Hanggang sa pinatigil na ako ng aking mga magulang sa pag-aaral. Hindi ako nakapagtapos ng elementarya. Grade 5 lang ang inabot ko. At hindi na talaga ako pumasok pang muli sa school mula noon. Lumuwas ako ng Maynila sa edad na 13. Sumama ako sa tiyuhin ko para makapagtrabaho roon. Naipasok niya ako bilang isang kargador sa palengke. Doon ay nakipagsapalaran ako. Yan ang aking naging trabaho roon. Hanggang sa ako ay umabot ng 17 taong gulang. Napakahirap talaga nang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dyan. Naranasan ko ang hirap na yan sa Maynila. Kung nakapag-aral sana ako noon, ay hindi sana ganoon ang aking naging trabaho. Hanggang sa mapadpad ako sa Baklaran. Doon naman ay naging tindero ko. At dito ko nakilala ang aking unang pag-ibig. Siya si Mary Jane. Maganda, mahaba ang kanyang buhok na medyo kulot. Maliit lang si Mary Jane. Halos bagay kami dahil hindi rin naman ako katangkaran. Kapwa ko tindera si Mary Jane. Una ko pa lamang siyang nakita ay nagka-crush na kaagad ako sa kanya. Palangiti si Mary Jane. Kaya naman sa araw-araw na nakikita ko siya, ay sumasaya ang aking araw. Ilang buwan ko rin siyang niligawan dyan. Lagi pa nga kaming namamasyal noon sa Luneta. Lalo na kapag day off namin. Tubong Leyte si Mary Jane. Katulad ko ay nakipagsapalaran din siya sa Maynila. Diyan, hindi nagtagal at nahulog na rin ang loob niya sa akin hanggang sa naging kami na. Si Mary Jane ang pinakaunang girlfriend ko. Kaya naman, minahal ko talaga siya ng todo. Hanggang sa dumating ang araw na nagdalang tao na siya. Dahil doon, ay napagpasyahan naming dalawa na magsama na kami. Isinama ko siya rito sa aming probinsya. At dito kami nanirahan ni Mary Jane. Simple lang ang buhay namin dito. Masaya kami ng mga unang buwan ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Lalo na nang isilang niya ang aming unang anak. Siya ang naging sentro ng aming pagmamahalan. Hanggang sa pinakasalan ko na siya sa simbahan. Sobrang saya ko noon dyan.
Ganoon ko kamahal si Mary Jane. Simpleng kasal lamang yun dahil wala naman kaming malaking pera. Masaya ang naging pagsasama namin. Wala akong ibang hinangad kundi ang maging maayos lamang ang aming relasyon. John, nasundan pa ang aming anak ni Mary Jane. Naging 2 na ang aming supling noon nang magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng aking asawa. Naging selosa ito. I admit na hindi ko matanggal sa aking sarili ang tumingin sa ibang babae. Pero hanggang doon lang naman yun. Masyado kasing selosa si Mary Jane. Halos lahat na yata ng babaeng lumalapit sa akin ay pinagseselosan niya kahit hindi naman dapat. Marami kaming bagay na hindi napapagkasunduan ni Mary Jane. Naging away-bati ang aming relasyon. Pilit niya kasing ibinibintang sa akin na meron akong ibang babae kahit wala naman talaga. May mga eksena pa nga na binabato niya ako ng mga plato. Ganoon katapang si Mary Jane. Pero kahit na ganoon, ay hindi ko siya napagbuhatan ng kamay. Sa tuwing nag-aaway kami, ay pilit ko siyang nilalambing. Pero hindi ko pa rin siya napapaamo. Dahil kapag talagang galit siya, ay hindi mo siya mapapatigil sa kakatalak at ibabato niya talaga sa'yo ang anumang bagay na mahawakan niya. Halos ganoon ang naging araw-araw na eksena sa amin ni Mary Jane. Ang hindi ko alam ay buntis pala siya noon sa pangatlo naming baby. Nalaman ko lamang yon nang minsang mag-away kami dahil hinimatay siyang bigla. John, pinilit ko pa rin na maging maayos ang aming relasyon ni Mary Jane. Alang-alang sa aming mga anak, ay hindi ko na lamang siya pinapansin sa tuwing inaaway niya ako. Lalo na at buntis pa siya. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon dyan, ilang linggo matapos niyang isilang ang aming pangatlong anak, ay bigla na lamang siyang nagpasya na makipaghiwalay sa akin. Iniwanan ako ni Mary Jane. Sinabi pa niya na isasama niya ang aming mga anak. At kahit ayokong pumayag noon, ay wala akong nagawa, John. Pilit pa rin akong nakiusap sa kanya na huwag na lamang niyang gawin sa akin yun. Pero itinuloy pa rin niya ang pakikipaghiwalay sa akin. Hindi na raw niya ako mahal, John. At mas makakabuti raw na maghiwalay na lamang kami. Umalis si Mary Jane kasama ang aking mga anak. Masakit para sa akin ang aming paghihiwalay, pero wala akong nagawa. Tinanggap ko na lamang ang lahat, John. Kaya't naging malungkot ang aking buhay. Yun na ang naging huling pagkikita namin ni Mary Jane. Simula noon ay wala na akong nabalitaan pa tungkol sa kanila. Makalipas ang halos 2 taon dyan, ay nagkaroon muli ako ng bagong karelasyon. Siya, si Maggie. Nakilala ko naman siya sa pamamagitan ng aking pinsang si Shay nang magtrabaho muli ako sa Maynila. Walang ligawang naganap noon sa amin ni Maggie. Nagkainuman lang kami at nagkataong may nangyari sa amin. Pagkatapos ng nangyaring yon sa amin, doon na nagsimula ang aming relasyon. Lumipas pa ang mga araw at naging maayos naman ang relasyon namin ni Maggie. Hanggang sa malaman ko na
nagdadalang tao na pala ito. Dahil doon ay nagsama na kami ni Maggie. Pero habang tumatagal ang aming relasyon, ay tila ba hindi rin kami magkasundo. Malaki ang pagkakaiba namin ni Maggie. Puro sarili lamang niya ang iniisip at tila ba wala rin sa loob niya ang pagiging magkarelasyon namin. Kahit ganoon ang naging sitwasyon namin, ay sinikap ko pa rin na punan ang aking responsibilidad bilang asawa at ama ng aming anak. Babae ang naging anak namin ni Maggie. John, dahil sa madalas na pag-aaway namin ni Maggie, hindi rin nagtagal ay nakipaghiwalay na rin siya sa akin. Katulad din ng ginawa ni Mary Jane, isinama rin niya ang aming mga anak. Wala raw siyang mapapala sa akin at baka magutom lamang daw sila ng aking anak. John, ng mga pagkakataong yun, ay unti-unti akong napapaisip kung bakit lagi na lamang akong iniiwan ng aking mga nagiging karelasyon. Simula noon ay hindi na muna ako nakipagrelasyon. Itinuon ko na lamang muna ang aking sarili sa pagtatrabaho. Naging malungkot muli ang buhay ko diyan. Lagi kong tinatanong noon kung nasaan na kaya ang aking mga anak at kung naaalala kaya nila ako. Ilang taon pa ang lumipas pero wala pa rin akong balita sa mga anak ko kay Mary Jane. Marami rin ang mga araw na umiiyak ako sa tuwing naaalala ko ang aking mga anak. Pero wala akong magawa. Kahit ang anak ko kay Maggie ay ipinagkait din sa akin. Sinubukan ko na makipag-usap kay Maggie, pero hindi man lang niya ako pinansin. Wala na raw akong karapatan pa sa aming mga anak. Lumipas ang mga taon. Bumalik muli ako dito sa aming probinsya. At dito ay nagsimula muli ako ng aking buhay. Kahit papaano ay may kapirasong lupa naman kami dito sa probinsya. Pagkokopra kasi ang aming ikinabubuhay dito. Kaya doon ko na lamang ibinuhos ang aking panahon. Kapag panahon naman ng koprahan, ay abalang-abala ako. Paminsan-minsan ay gumagawa rin ako ng walis tambo bilang pandagdag sa aking kita. Ganito umikot ang halos 5 taon ng aking buhay. Hanggang sa isang araw ay nabigla na lamang ako nang dalawin ako ng aking mga anak kay Mary Jane, ang una kong asawa. John, sobrang saya ang naramdaman ko nang makita ko sila pagkatapos ng napakahabang panahon. Halos mga binata na ang 2 kong anak na lalaki na sina JR at Jomar. Napakaganda rin ng anak kong babaeng si Kate. John, hindi sila nagpunta roon para balikan ako, kundi para dalawin lamang ako. Kasama nila ang kanilang ina na si Mary Jane. Nagulat ako dahil lalong gumanda si Mary Jane. Inamin niya sa akin na nag-Japan daw siya ng mga panahon na hindi na kami nagkikita. Kaya kahit papaano ay maayos na rin ang kanilang buhay. May kinakasama na raw siya ngayon at gusto lamang daw ng mga bata na makita ako. Malaki na rin kasi ang mga ito nang magkahiwalay kami. John,
Sobra-sobra ang pasasalamat ko noon kay Mary Jane dahil sa kabila ng nangyari sa aming dalawa ay nagawa pa rin niya kaming pagtagpuin ng aking mga anak kahit sa sandaling panahon lamang. Nagbanding kami noon ng aking mga anak dyan. Umakyat kami ng bundok, naligo sa dagat, at kumain ng sabay-sabay. Halos mangiyak-ngiyak ako sa tuwing nakikita ko sila. Tila ba parang isang panaginip ang nangyayari sa akin ng mga oras na yon. Araw-araw kong pinapangarap noon na sana ay makasama ko silang muli at natupad naman yon dyan. Halos 2 araw lamang silang nanatili sa bahay. Pagkatapos noon ay bumalik muli sila sa Maynila. Simula noon ay nagkaroon na kami ng komunikasyon ng aking mga anak. Kahit kasi papaano ay nakakausap ko through text ang aking 2 anak na lalaki. Mahirap sa umpisa dyan, pero unti-unti kong ipinakita sa kanila na kahit ganoon ang aming naging sitwasyon ay handa pa rin akong maging ama sa aking mga anak. Nagpatuloy ang ganoong setup namin dyan. Sa text at tawag lamang kami nagkakausap ng aking mga anak. Natutuwa ako dahil kahit papaano ay naiibsan ang nadarama kong kalungkutan sa tuwing naaalala ko sila. Pagkalipas ng 1 taon ay pumasok ako bilang CAFGU sa aming lugar. Madalas ay naglilibot kami sa mga kalapitbayan namin. Sa aming paglilibot noon ay nakilala ko naman si Dayan, isang dalagang ina. Dalagitan na rin ang nag-iisa niyang anak at halos kasing laki na rin ito ng panganay kong anak. Niligawan ko si Dayan hanggang sa maging kami at nagkasundo kami na magsama na. Sa ilang taon kong pagtatrabaho dyan, ay nakapagpatayo rin ako ng medyo maayos na bahay. Kaya naman, mas naging maayos ang pagsasama namin ni Dayan. Hindi lingid sa kaalaman ni Dayan ang tungkol sa aking nakaraan. Hindi ako naglihim sa kanya at tinanggap naman kagad niya ito. Isang bagay na nagustuhan ko sa kanya. Sa totoo lang dyan, ay marami akong nakita sa kanya na hindi ko naranasan sa mga dati kong naging karelasyon. Maunawain si Dayan, pero kapag alam niyang mali ako, ay pilit na lang niyang ipinapaliwanag ito sa akin hanggang sa maunawaan ko siya. Kaya naman naging maayos ang aming pagsasama. Sa unang taon pa lamang ng aming pagiging mag-asawa ni Dayan, ay nagkaroon na kagad kami ng anak. Hanggang sa umabot kami ng 6 na taon, ay halos sunod-sunod ang aming naging anak. Dahil doon, ay nagdoble sikap ako dyan. Ginawa ko ang lahat para masuportahan ang aking pamilya. Ayoko na kasi na matulad kami sa dati kong sitwasyon dahil alam kong mas malaking responsibilidad ang kinakaharap ko, lalo na at lumalaki na ang mga bata. Diyan, naging bulong-bulungan sa aming lugar na baka iwanan din daw ako ng aking asawa, katulad ng ginawa ng aking mga naging karelasyon. Lalo na ngayong matagal na kaming nagsasama ni Dayan at hanggang ngayon ay maayos pa rin ang aming pagsasama. Sa kabila ng naririnig ko dyan,
ay pinagsawalang bahala ko na lamang yun. Naniniwala kasi ako na mahal ako ni Dayan. Kahit na grade 5 lamang ang natapos ko, ay sinikap ko naman na punan ang lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. Kahit wala akong pinag-aralan, ay gumagawa pa rin ako ng paraan upang maging mabuting asawa at ama sa aking mga anak. At isa pa, bihira kaming mag-away ni Dayan. Kaya naman, kampante ako na hindi na kami magkakahiwalay pa. Pero isang araw dyan, alas 4 ng madaling araw noon, habang naghahanda ako para sa aking trabaho, ay nagulat na lamang ako nang makita ko si Dayan na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Pagkatapos ay saglit siyang nanahimik. Kaya't bigla akong kinabahan ng mga sandaling yon dyan. Hanggang sa sinabi niya sa akin ang tunay na dahilan. Sinabi niya na ayaw na raw niya sa akin at iiwan na raw niya ako. Diyan, iiwan na raw ako ni Dayan. Sinabi niya na wala raw akong pangarap sa buhay. Nagkakasya na lamang daw ako sa kung ano lang ang maibigay ko sa kanila. Wala raw siyang mapapala kung magpapatuloy daw ang ganoong sitwasyon sa aming dalawa. Ang tagal na raw niyang nagtiis at nagbaka sakali na may magbabago pa sa buhay namin. Pero wala man lang daw siyang makitang pag-asenso sa amin. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng pagsusumikap kong maging maayos ang aking pamilya, ay hindi pa pala ito sapat sa kanya. Aalis na raw siya at ako na lang daw ang bahala sa aming mga anak. Diyan, napaiyak ako sa kanyang mga sinabi. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi niya ako pinakinggan. Hindi ko akalain na magagawa sa akin yun ni Dayan. Iba ang gusto niyang mangyari. Ayaw niyang maghirap, kaya iniwanan niya kami ng aming mga anak. Tuluyan siyang umalis at hindi man lamang nagpaalam sa aming mga anak. Hinang-hina ako sa mga nangyari ng araw na yon dyan. Hindi ko inaasahan na mangyayari pa palang muli sa akin ang ganoon sa pangatlong pagkakataon. Sobrang sakit para sa akin ang lahat dyan. Wala naman kaming pinag-awayan para bigla niya akong iwan. Halos gumuho ang mundo ko ng mga oras na yon. Ni hindi ko alam noon kung papaano ko ipapaliwanag sa aking mga anak ang tungkol sa kanilang ina. Diyan, naging bulong-bulungan naman ngayon ang pag-alis ng aking asawa. At isa pa yon sa lalong nagpabigat at nagpahina ng aking kalooban. Hanggang sa napabayaan ko na ang aking sarili at ganoon din ang aking mga anak. Madalas ay iniiwan ko na lamang sila sa aking kapatid. Bagamat nahihiya ako ay wala akong nagawa. Sa tuwing nakikita ko sila ay lagi kong naaalala ang pag-iwan sa akin ng aking asawa. Tuwing gabi ay lagi na lamang akong lasing. Pakiramdam ko ng mga panahong yun ay ako na ang pinakamalas na tao sa mundo. Diyan, minsan ay naitanong ko sa Diyos kung ano ba ang mga naging kasalanan ko, kung bakit nangyayari sa buhay ko ang ganito. Halos mabaliw ako sa kakaisip.
Sa tuwing makikipagrelasyon ako ay lagi na lamang akong iniiwan ng mga babaeng minamahal ko. Hindi ko alam kung papaano kami magsisimulang muli ng aking 5 anak. Diyan, nang iwan ako ni Mary Jane at Maggie, ay isinama nila ang aming mga anak. Pero ngayon naman ay iniwan sa akin ng aking huling asawang si Diane ang aming 5 anak. Hindi ko alam kung papaano ba ang maging ama at ina sa aking mga anak. Hindi ko rin alam kung swerte ba o malas ako sa pagkakataong ito. Iniwan ako ng babaeng akala ko ay makakasama ko na hanggang sa aking pagtanda. Pero kasama ko naman ngayon ang aking mga anak. Diyan, sa kabila ng lahat ng nangyari sa akin, ay unti-unti kong na-realize na baka ito na nga talaga ang aking kapalaran. Pinilit ko ang aking sarili na bumangon sa kabila ng lahat ng aking nararanasang kalungkutan at kabiguan sa buhay. Naiwan sa akin ang aking mga anak at sila na lamang ang inaasahan ko na makakasama ko sa aking pagtanda. Ganoon ko na lamang tinitingnan ang mga nangyayari sa aking buhay. Sa tulong ng aking mga kapatid, ay naayos ko ang buhay naming mag-aama. Sa ngayon ay masaya na kaming magkakasama ng aking 5 anak. Nasa high school na ang 2 at nasa elementarya naman ang 3. Masaya na ako na kasama ko sila sa aking buhay. Lahat sila ay iginagapang ko para makapagtapos ng pag-aaral. Ayoko nang mangyari sa kanila ang hirap na dinanas ko noon. Nakilala na rin nila ang kanilang mga kapatid sa una kong asawang si Mary Jane. Pero hindi pa sila nagkikita dahil sa text at tawag lamang nagkakausap ang mga ito. Pero alam na nila ang aming sitwasyon. Ang hindi ko lamang makontak ay ang anak ko kay Maggie. Wala na rin kasi akong balita sa kanila mula nang magkahiwalay kami ni Maggie. Diyan, sa ngayon ay nakatutok na lamang ako sa pag-aaral ng aking mga anak. Umaasa ako na sana ay dumating din ang araw na makasama ko silang lahat. Hindi na rin ako umaasa pa na makakahanap muli ako ng babaeng magmamahal pa sa akin dahil matanda na rin ako. Sapat na sa akin ngayon ang kaligayahang nararanasan ko kasama ang aking mga anak. Mabuti na lamang at iniwan sila sa akin ni Diane. Marahil ay sila na nga talaga ang aking kapalaran dahil sila lamang ang nagiging inspirasyon ko sa aking pang-araw-araw na buhay. Ganoon man ang naging karanasan ko sa buhay, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil alam kong hindi na ako tatanda na mag-isa. Wala man akong katuwang sa buhay ngayon, ay nariyan naman ang aking mga anak para sa akin. Sana'y matupad ko ang mga pangarap ko para sa kanila. Diyan, hanggang dito na lamang ang aking malungkot na kwento. Sana ay nakapagbigay din ako ng aral at inspirasyon, lalo na sa mga taong katulad ko na maraming beses nang iniwan ng kanilang minamahal sa buhay. Maraming salamat po
sa mga bumubuo ng inyong channel. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Jimmy of Daet, Camarines Norte.